Ang kwento ay nagsimula sa isang kaharian sa fantasy world kung saan naisekay ang 4 na characters. 3 sa mga ito ay mga estudyante, at sila ay may mga kakayahan bilang swordsman, mage, at healer. Ngunit, may isa pang karakter na naisekay at ito ay si Tsuyoshi Makoda na isang 27 taong gulang na Japanese salaryman. Kakaiba si Makoda sa 4 na estudyante dahil wala siyang kakayahan upang maging isang tagapagligtas ng kaharian. Ang tanging kakayahan lamang ni Makoda ay ma-access ang tinatawag na online grocery sa Japan. Habang ang 3 estudyante ay binigyan ng mission upang ipagtanggol ang kaharian sa Demon King, si Makoda ay nag-volunteer na lamang na umalis dahil wala naman siyang kakayahan upang tumulong sa mga ito. Sa kabila nito, ay binigyan pa din ng hari at reyna si Makoda ng kakarampot na panggastos sa kabilang mundo. Meron lamang 20 gold coins si Makoda, at hindi niya alam kung malaking halaga ba ito o maliit sa kabilang mundo. Upang makibagay sa mga tao sa Isekai World, naisip ni Makoda na bumili ng damit at bag na katulad ng suot ng mga tao dito. Naglaan din si Makoda ng pera para makakuha ng isang kwartong matutulugan niya sa araw na iyon. Tinesting din ni Makoda ang kanyang online grocery skill. Napagtanto ni Makoda na kailangan niya pa ding magbayad ng coins upang maka-order ng tubig at tinapay sa online grocery. Pagkabayad ni Makoda ay dumating agad ang mga in-order niya laman ng isang box. Natuwa si Makoda sa kanyang kakaibang skill, at naisip niyang pwede niya din itong pagkakitaan. Hindi din siya magugutom sa kabilang mundo hanggat may pera siya. Kinabukasan, nagpa siya si Makoda na umalis agad at magpunta sa kabilang syudad. Sakay ng karwahe patungong Kills, nalaman ni Makoda na ang item box skill at ang appraisal skill ay binibigay lamang sa mga taong naisekay sa fantasy world. Sa pamamagitan ng item box skill, maaaring magtago si Makoda ng kung ano-anong bagay at gamit na usually tinatago ng mga tao sa isang bag o isang warehouse. Ang appraisal skill naman ay ang abilidad ni Makoda na masuri kung gaano kalakas o kahina ang isang tao sa fantasy world at malaman ang kanilang mga kakayahan. Dahil dito, kailangan ni Makoda mag-ingat kung gusto niyang mabuhay ng mapayapa sa Isekai World. Kailangan niyang itago ang kanyang item box skill at appraisal skill upang makibagay. Pagdating sa kills, nalaman ni Makoda na itinigil ang mga biyahe palabas ng syudad. Pinipigilan kasi ang pag-alis ng mga tao dahil bababa ang populasyon resulta ng lumalaking gulo sa kaharian. Nagpa siya si Makoda na kumuha ng mga adventurers upang samahan siyang makatawid ng ligtas sa kaharian ng Vinan. Nagbayad si Makoda ng 8 gold coins at nangako din siya sa mga adventurers na siya ang bahala sa pagkain ng mga ito. Mahilig magluto si Makoda at hindi magiging problema ang mga ingredient na gagamitin niya sa pagluluto dahil sa kanyang online grocery skill. Nagkasundo si Makoda at ang leader ng mga adventurer na si Werner na umalis agad sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nakilala ni Makoda ang iba pang mga adventurer na makakasama niya. Tumigil sila sa isang lugar at doon naisipan ni Makoda na mag-lunch break. Nilabas ni Makoda ang mga gagamitin niya sa pagluluto at natuwa ang mga adventurer sa makabago niyang gamit sa pagluluto. Naghain si Makoda ng onion soup at sandwich sa mga adventurer at labis ang katuwaan ng mga ito. Masarap ang pagkain at natutuwa din sila na tinanggap nila ang trabaho para bantayan si Makoda. Naglakbay ulit ang grupo ni Makoda pagkatapos nilang kumain. Ngunit, may nakasalubong sila na mga higanteng insekto na agad namang pinatay ng mga adventurer. Meron din silang nakita na malaking pulang baboy ramon na agad ding pinatay ng mga adventurer. Nagkasundo si Makoda at Werner na itago ang karne ng baboy ramo sa item box. Masarap daw kasi itong kainin at mahal din ang mga parte nito pag pinagbili sa market. Tumigil ulit ang grupo at nagkasundong kumain na ng hapunan. Sa pamamagitan ng online grocery, nakapagluto si Makoda ng sausage pot au feu. Sinamahan niya na din ito ng tinapay para sa lahat. Agad naman itong nagustuhan ng mga adventurer. Hindi pa kasi sila nakakatikim ng ganito kasarap na pagkain kaya lubos ang tuwa nila kay Makoda. Natanggal din ang pagod nila sa pagkain na inihain ni Makoda. Para bang lumakas sila at nagkaroon ng enerhiya. Sa katunayan, tumaas ang stats ng mga adventurer dahil sa pagkain na inihain ni Makoda. Kaya naman naisip ni Makoda na kailangan niyang ingatan ang kanyang sarili upang hindi ma-discover ng ibang tao ang kanyang online grocery skill. Mas mabuti din kung hindi madalas gagamit si Makoda ng kahit anong ingredient mula sa online grocery kung maaari.
Lingid kay Makoda at sa mga adventurer, may nagmamanman na sa kanila sa kagubatan. Nagpatuloy ang paglalakbay ni Makoda sa mga sumunod na araw. Kaunti na lamang ang kanilang lalakbayin at makakadating na sila sa kaharian ng Vinan. Sumapit ang gabi at nagpasya silang manatili sa isang lugar upang doon magtayo ng camp. Naisip ni Makoda na gamitin ang karne ng pulang baboy Ramona sa pagluluto ng pagkain nila sa gabing iyon. Nagluto si Makoda gamit ang kanyang mga ingredient. Gusto ni Makoda na matikman ng mga adventurer ang kanyang ginger fried red boar pork sa gabing iyon. Nagsimula na silang kumain at lubos na naman ang kagalakan ng mga adventurer sa niluto ni Makoda. Nagbigay sila ng sari-saring papuri kay Makoda. Ngunit, natigil ang kanilang kasiyahan noong lumabas ang isang malaking puting wolf sa likod ni Makoda. Isa itong Fenrir, at gusto nitong matikman ang mga niluto ni Makoda. Wala namang nagawa si Makoda at ang mga adventurer kundi sumunod kay Fenrir. Hindi kasi nila ito kayang patayin dahil higi na mas malakas ito sa kanila. Nagluto si Makoda para kay Fenrir at inubos nito lahat ng inihain ni Makoda. Labis ang pagod ni Makoda sa pagluluto pero natutuwa din siya at nabusog niya si Fenrir. Nagulat na lamang si Makoda sa gustong mangyari ni Fenrir. Gusto ni Fenrir maging familiar ni Makoda sa kasunduang papakainin siya nito ng kung ano-anong masasarap na pagkain.